Narinig mo na bang umiyak ang isang pusa na parang isang sanggol? Malakas, malinaw, at nakapangingilabot lalo na kapag hating gabi? Maraming tao ang napapahinto, napapalingon o kinikilabutan kapag naririnig ito sa labas ng bahay. Hindi mo alam kung hayop nga ba iyon o isang tinig na hindi mo maipaliwanag. Sa unang tingin, ordinaryong tunog lang ito ng hayop. Pero sa mga matatandang paniniwala, ang ganitong uri ng iyak ay may mas malalim na kahulugan. Pinaghalong natural, espiritual at pamahiing paliwanag na nagbigay ng takot at misteryo sa bawat tahanan. Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Sa videong ito, tatalakayin natin ang misteryo ng pag-iyak ng isang pusa sa kalagitnaan ng gabi at ang mga pamahiin at kahulugan nito. Sa natural na pananaw, ang malakas at parang iyak ng bata na tunog ng pusa ay karaniwang paraan ng komunikasyon, lalo na kapag nasa heat o estrous cycle ang isang babaeng pusa. Sa panahong ito, naglalabas sila ng kakaibang malakas at mahaba na iyak upang tawagin o akitin ang mga lalaking pusa sa paligid. Ang tunog ay talagang nakakaiba. Malalim, paos at minsan ay parang humahagulhol na tao. Sa siyensya, ito ay tinatawag na caterwauling. Bukod dito, maaaring ito rin ay senyales ng sakit, gutom o matinding stress, lalo na kung ang pusa ay matanda o may nararamdamang karamdaman. May mga pagkakataon din na naririnig natin ang ganitong iyak kapag nag-aaway ang dalawang pusa. At dahil sa tensyon at galit, lumalabas ang tunog na tila tinig ng umiiyak na bata. Ngunit sa paniniwala ng marami, ang ganitong uri ng iyak ay hindi raw basta-basta. Sinasabing kapag ang isang pusa ay umiyak ng parang sanggol, lalo na sa 10 oras ng gabi, sa labas ng bahay o sa tapat ng pintuan, maaaring may espiritu o kaluluwang dumaraan. Naniniwala ang matatanda na nakakakita at nakakarinig ng mga espiritu ang ating mga pusa. Kaya kapag umiiyak sila ng ganoon, ito raw ay paraan ng kanilang pakikipag-ugnayan o reaksyon sa isang presensya na hindi natin nakikita. May mga kwento rin na kapag ang tunog ng pusa ay parang humihingi ng tulong o nakakaawang pakinggan, ito raw ay espiritu ng isang bata o nilalang na humihingi ng dasal. Kaya madalas, kapag narinig ito sa gabi, sinasabing huwag agad lumabas. At sa halip ay magdasal muna at sindihan ng kandila upang maprotektahan ang sarili laban sa anumang negatibong enerhiya. Sa pamahiin ng mga Pilipino, ang pusa na umiyak ng parang bata ay hindi magandang pahiwatig. Madalas itong ikinokonekta sa babala ng kamalasan, pagkakasakit o may paparating na balita. Kapag umiyak daw ang pusa sa may pintuan, lalo na kung paulit-ulit at parang umiiyak na tao, pinaniniwalaan na may kaluluwang gustong pumasok o may bisitang darating mula sa kabilang daigdig. Sa mga Tagalog, lalo na sa Bulacan at Batangas, pinaniniwalaan na kapag ang pusa ay umiyak ng parang bata sa labas ng bahay sa gabi, ito ay babala ng kamalasan o may mamamatay sa paligid. Sinasabi rin na huwag papansinin at magwiwisik ng asin sa pintuan o bintana upang itaboy ang anumang negatibong nilalang. Sa Quezon at Laguna, sinasabing ito rin ay paalala ng mga ninuno
o espiritu ng bahay na may gustong iparating. Maaaring may nakalimutang alay o panalangin sa mga namayapa. Sa Visayas, kilala ang ganitong iyak bilang tingog sa kalag o tawag sa kalag. Isang tanda na may espiritu ng bata o mahal sa buhay na nais makipag-ugnayan. Kapag umiyak ang pusa ng parang sanggol sa labas ng bahay, sinasabing huwag muna lumabas. Magdasal muna at maghalad o magbigay ng kandila at pagkain kinabukasan bilang alay sa mga kaluluwa. May mga matatanda sa Cebu na naniniwala ring kapag ito ay madalas mangyari, dapat magpabendisyon sa bahay dahil baka may negatibong enerhiya na nananahanan sa paligid. Sa ilang bahagi ng Mindanao, lalo na sa mga katutubong pamayanan, sinasabing ang ganitong tunog ay hudyat ng pagbabago sa panahon o trahedya. Kapag ang pusa ay umiyak ng parang bata bago ang malakas na ulan o lindol, sinasabing ito ay may pakiramdam sa paparating na panganib. Sa mga Maranao, pinaniniwalaan ding ito ay babala mula sa jinn o espiritu ng hangin. Kaya't kailangan ng panalangin o pagdarasal ng ayat al-kursi o dasal ng proteksyon upang maiwasan ang kamalasan. Kung susuriin sa parehong agham at paniniwala, ang pusa ay likas na sensitibo. May mga pag-aaral na nagpapakita na nakakaramdam sila ng mga pagbabago sa enerhiya, liwanag at tunog na hindi nararanasan ng tao. Kaya kapag umiyak sila ng malakas o parang tao, posibleng ito ay reaksyon sa stress, gutom o kakaibang enerhiya sa paligid. Ang kanilang tunog ay mas malalim at dramatiko dahil sa paraan ng pag-vibrate ng kanilang vocal cords, kaya't nagiging human-like ang dating. Para sa ilan, ito ay simpleng likas na ugali, ngunit sa paningin ng mga matatanda, ito ay paalala na huwag isantabi ang mga senyales ng kalikasan at espiritu. Ang totoo, hindi kailangang katakutan agad. Sa natural na paliwanag, ang ganitong iyak ay normal lamang at hindi nangangahulugang may masamang mangyayari. Subalit, kung ito ay nangyayari ng paulit-ulit sa iisang lugar o oras, mainam na mag-obserba sa paligid. Baka may iba pa silang gustong ipahiwatig, kagaya ng pagdating ng ibang hayop, may panganib o may sakit ang pusa. Ngunit kung naniniwala ka rin sa mga pamahiin, walang masama kung magdasal ka, magsindi ng kandila o magwiwisik ng banal na tubig sa paligid bilang proteksyon. Ano nga ba ang dapat gawin kapag nakakarinig ng ganitong iyak? Kapag nakarinig ka ng pusa na umiyak na parang bata malapit sa bahay, huwag agad lumabas lalo na kung gabi at hindi mo alam kung saan nanggagaling ang tunog. Pangalawa, magdasal o mag-antanda lalo na kung nakakaramdam ka ng kakaibang lamig o presensya. Pangatlo, kung may pusa kang alaga, tingnan ito sa umaga kung maayos ang kalagayan. Baka ito mismo ang umiiyak dahil sa sakit o gutom. Maaari ring maglagay ng pagkain sa labas upang matukoy kung gutom lang ang hayop. At kung nais mong sundin ang tradisyong Pilipino, magsindi ka ng kandila o insenso upang linisin ang paligid at maibalik ang magandang enerhiya sa tahanan. Ang pag-iyak ng pusa na parang bata ay isa sa mga pinaka-nakakapanindig balahibong karanasan sa gabi. Ngunit isa rin ito sa mga pinakamatandang simbolo ng koneksyon ng tao at hayop sa kalikasan at espiritu. Maaring ito'y bunga ng kanilang pisikal na likas o senyales ng isang misteryong hindi natin kayang ipaliwanag. Sa bawat tunog ng maririnig mo, alalahanin mo ito. Ang pusa ay hindi lang tagapagbantay ng bahay.
kung minsan ay tagapagdala rin sila ng mensahe mula sa mundong hindi nakikita ng ating mga mata. Kaya sa halip na matakot, pakinggan mo ito ng may paggalang. Baka ang tunog na akala mong iyak ng bata ay paalala ng kalikasang nagsasalita sa pamamagitan ng isang nilalang na may pusong maramdamin at mata ng misteryo. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.